All right, so good evening everyone and my name is Well and welcome to my Stocks Trading 101. So sa video nito, ang mga topics natin ay wealth building through stock market investment, how to pick a good stock, magpo-fundamental analysis tayo, yan, basic lang naman, then methods of investing like yung peso cost averaging, papasadahan din natin yung technical analysis and getting started sa online trading natin. Alright, so we can start now. So why muna? Siyempre, ba't ba natin ito gagawin? Pwede namang nagtrabaho na lang, pwede mag-business. Kasi sa trading, magkakaroon tayo ng mas maraming pera. To beat more travels, magkaroon ng freedom, dream house, siyempre yung dream card. So hindi naman tayo materialistic, pero siyempre, ang gusto kong card talaga is Mustang. So yun. And siyempre, complete family. Para hindi tayo nag-work abroad or malayong work natin. So kasi parang lagi lang tayo may choices. Hindi naman pera. Pero it's not everything eh. Pero kapag meron tayong pera, mas marami tayong choices. And yun nga, mas makakapili tayo ng mga bagay na mas magiging happy tayo. Alright, how we're doing it? So una, establishing multiple sources of income. Siyempre, we're not magician, we're investors, we're traders. So we need to establish pera na pang trading. And we're doing that by having multiple sources of income, like for example, employment and doing business, side hustle, freelancing. So kailangan may sources ka. And kailangan daw sa wealth creation ay 7 sources of income. Tapos, yung source na yun, bigyan na invested into VUL. Yan, ito yung mga insurance sa may mga investment. Stock market. Yung BTID, which is yung buy term insurance and investment difference. Pwede rin mag-business, more real estate, bonds, and more liquid, and keep on investing. Sabi nila, ay, hindi, magbi-business na lang ako. 'Di ba? Parang yung pera ko, kaysa ko i-invest, magbi-business na lang ako. Better nga kasi yung ganong perception. Kasi 'di ba, we're working for money to build my nest egg. Parang ganon. However, my goal is for money to one day work for me. Parang we just need to let our money work for us. To bit more freedom, retirement, college education ng mga anak natin, then dream house. Kasi hindi natin, less yung energy natin eh. So kailangan, yung energy natin ngayon today is mas magawa natin ito na mas fruitful para mas kumita ng pera. Kasi kung aasahan mo lang na, oh, okay, I'm doing business with full energy mo, paano kung dumating yung time na wala ka na energy? And yet, limited tayo as a person. So kailangan talaga natin ng mga investment vehicle para ma-beat natin yung goal natin faster. So yun. Why invest? Kasi syempre, savings, rewards are low. Diba? Kasi savings. Tapos kinakailan siya ng inflation. So huwag mo sabihin na meron ako 1 million sa bangko. Hindi nga 1 million na yung purchasing power niyan. Kasi habang lumalaki inflation, nawawala din siya ng purchasing power. And kung mayroon mang interest rate, konti lang. Pag nag-dormant pa, may dormant fee pa. So parang ganun siya. So baka tayo nag-invest kasi nga, though may risk siya, na loto very high, pero rewarding naman siya. We can inflate yung money, mas madadoble natin yung pera. Ayan, syempre, it boils down into the goal na mas kumita tayo ng pera para mas magkaroon ng maraming options, syempre. Yan yung pinaka-importante. So one way, stock market. Stock market is a place where you can invest in other people's publicly listed companies. So nandyan sila Jollibee, Ayala, SM, mga favorite natin. So pwede tayo mamili through IPO, initial public offering. So whenever yung isang company mag-open up pa lang, mag-upalis, ang tawag na initial public offering. Yan siya. So anyways, yung iba naman din na dumadaan sa IPO, so may mga backdoor listing sila, like they use some other companies or affiliate company, then doon sila talaga mag-offer through that company. So anyways, through your trading journey, matututunan mo rin naman itong mga ito. And dalawang way para mas kumita ka, una, yung price appreciation. Like for example, a certain stock is like 100 pesos lang siya. In coming years, nag 300 pesos, parang ganon. Si dito, like for example, 1 peso lang siya. Not sure kung 1 peso nga siya nag-start din, ngayon is nasa 11 pesos na yata siya. So again, kung may 1 million ka, naging 11 million na siya in just a matter of months or years. Then dividends. So ito yung dividends, ito yung dividendo.
Ito yung part ng earnings ng isang company sinishare sa mga shareholders, dividends. So pwedeng hindi ka mag-trade pero mag-earn ka ng mga dividends, or pwede hindi ka pa magbenta kapag mataas yung price kasi nga nag-appreciate naman yung value ng stocks mo through the passage of time and through the demand for that particular stock. Ayan, so capital appreciation, dividends, yung mga bagay na na-discuss natin. So sa dividends naman, merong cash dividends yung binibigay sa atin. So once in a while, magugulat ka na lang, ay meron pala akong pang grocery because of the cash dividend. Then some nagbibigay ng stock dividends. So stocks yung binibigay nila. Like for example, si Ayala dati nagbigay ng REITs, yung real estate investment trust nila. So nagkagulatan na lang, meron palang REITs. So may additional stocks ka doon. Then basta ang lang dito, ang catch lang dito is kung gusto mo magkaroon ng cash dividends, kailangan mo bumili prior doon sa may ex-date niya. So, kailangan before this date, the ex-date, mamili ka lang para magkaroon ka ng dividends. Alright, market statistics. Sabi nga, history has proven that investing in quality stock can provide greater returns than most instrument, giving a good run over inflation. So, kino-compare ko siya. Mas malaki talaga yung returns na kumpara sa ibang investing options. Kahit na isama mo pa si real estate na highest form of investment, kayang-kaya niya pa rin siyang tapatan kasi dumodoble talaga yung pera mo in a passage of time. How to pick good stock? Yan ay next topic natin. So ito naman ay mga books lang to mga to. Based on books. But still, during your trading career, makakapag-generate kayo strategies on how to buy a certain stock, kung ano ba yung hinahanap mo sa mga ganun. So alamin mo na yung prices. So magkaiba yung actual value sa market value. Actual value is yung market price niya. Tama ba? No, sorry. Actual value is the book value per share niya. Ito talaga yung real value niya. So pag nag-liquidate, ito yung book value niya. So ito yung nakalagay na real value ng stocks niya. So, yun. Yung market value naman, yun yung market price na nakikita mo sa may trading platform. So example, kung si Jollibee nasa 200, hindi ibig sabihin na 200 talaga siya. Yun lang yung nakikita yung valuation ng mga investor for that particular stocks. So pwedeng mas mababa yung book value niya. So ito naman yung mga book value na to, and makikita mo naman din dun sa broker platform mo. So hindi naman na siya kino-compute. So yun lang. Ibig sabihin, malalaman kasi natin dito kung oversold na ba siya or overbought. Yan yung mga ganung bagay. Kasi kapag overbought siya, ibig sabihin magbebenta na tayo. Kapag oversold naman, ibig sabihin chances are yung particular stock na yun is pwede pa natin bilhin kasi mas mag-appreciate pa siya. Sa mga ganung bagay yung mga titingnan natin. Fundamentals, ito naman yung accounting side niya. Yan, accounting side niya, then magpo-forecast ka kung minsan para malaman mo kung ano ba yung business na to, still growing ba to in terms of their financial status. So mostly ito yung mga study of financial statements, yun, yung mga cash position nila, then comparing it to the others. Tapos mostly in terms of ratios. So mabe-verify mo ito or ma-analyze mo ito based sa mga accounting ratios na maaral mo rin naman. Ito isang lang naman. Itong study na to, itong video na to is some sort of eye-opener sa mga bagay na pwede mo pang aralin in some future date. Then, ito may gagawin lang tayo, yung top-down review. So, ang gagawin natin kasi, example, sa isang index, titingnan natin, growing ba itong index na to? As most likely lang lahat ng index ay growing siya. Pero this example, PSAI is still recovering. So, growing siya. So, parang ganun. So, there are different of indexes kasi. Like, pwede ka mag-trade globally, like sa US or sa Singaporean exchange nila or Canadian exchange. But for the Philippine setting, yan, for example, sa PSEI, growing ba siya? Parang ganun. So, kung nalaman mo na growing siya, kasi puro lang tayo long position, ibig sabihin, buy lang tayo. Kailangan mag-buy bago mag-sell. So, wala tayong sell like sa global. So, kung growing, kailangan natin malaman kasi puro long position lang. Tapos, from that, alamin natin kung ano industry ba talaga attractive ngayon. Like, for example, energy. Ayan.
At telecommunications, which is surviving business kahit na may pandemic. Tapos, what are the best stock in that industry? So, yung nagta-top down tayo. So, from the industry, ano ba? Siyempre, mahal si PLDT, so pwede tayo mag-dito. O kaya, Sinaw, yung mga 5G, o kaya sila Tech na nag-offer ng mga 5G services. So, pwedeng mga ganun. So, from that industry, we would select kung ano ba yung mga top gainer or mga mabenta ngayon. For example naman, grocery stores. Siyempre, patok ngayon sila MM, compare mo kay P-Gold. So si P-Gold is okay yung financial status niya, but promising si MM. Then, nandiyan din sila Robinsons. So, those are the things that we need to consider when trying to select the best stock in that industry. So, pwede mo siyang i-categorize yung mga stock based sa industry. Another thing, ayan, pwede mo siyang ilatag ng ganyan. Ayan. So, mga ratios naman to is available naman. Sa Google, syempre. Then, most of the time, marami naman ding nag-share ng mga study nila, analysis nila. Then, sharing is caring nga daw. Ayan. Tapos, example naman, ayan, industry. Sa industry, sa property or sa bank. Ayan, pinag-compare lang. Ano ba yung industry na gusto mo? Property ba o bank? Tapos tinignan mo, mas okay itong property. So, select mo si property. Company has know a company's prospect. So, do not in love those certain company. Pero kailangan mo siyang i-analyze. Hindi for example, Jollibee to, Pigod to, favorite ko to. Walang sense. So, kailangan i-analyze mo siya. So, kailangan ability to grow yung earnings niya by EPS. Aralin natin in some future date yung earnings per share niya. Then, kailangan may cheap valuation siya. So, kailangan oversold siya. Then kailangan may good story yung company na yon. So pwedeng example si MM yan na pinakilala sa atin ni Injap na may-ari ng Inasal dati. So nag-grow si Mang Inasal, so mostly malaking tiwala natin na mag-grow din si MM in some future date. Alright. Sa company analysis, hindi lang tayo titingin sa price, titingnan din natin itong mga consideration nito like yung growth niya, yung EPS. Some of the ratios, marami pang ratios pero mostly yun yung ginagamit. Meron din PE ratio. So in particular to that, so titingnan natin, saan ba yung mas growing yung company? So una bibili, mas mura to si XYZ. Pero kung titingnan mo naman yung projected fair value niya, 214%. So, mas pipiliin ko nga si ABC kahit mas mahal pa siya. Kasi nga, mas growing siya. Alright, so summary, may positive impact to price yung growth or income niya. Some investing kasi sa trading, ang mantra is income, income, and income. So, the moment na lumalaki yung income ng business, good siya. So, kailangan may perspectives, good story yung business na yon, and may potential buyout offers from other competitors. So, di ba, minsan kapag grow yung company, kating-kata yung competitors na bilhin yung company na yon just to secure yung market share nila. And kailangan may worthy dividend siya. Ang negative impact niya is yun, slow, kabaltaran na story, maraming utang, tapos, syempre, poor performance ng mga management. So, yun lang naman. So, ngayon naman yung how to invest in stock. So, meron tayong techniques like yung peso cost averaging and market timing. Peso cost averaging, in-average niya yung risk mo. At the same time, yung rewards mo. So, hanapin mo lang yung perfect timing kung saan ka ba bibili at magbabenta. Alright. So, like for example, kung pag ganyan yung chart mo, nga pala, inaaral natin yung graphs o yung chart niya. Kasi gusto natin malaman kung saan ba yung support level niya. Ito yun. And yung resistance niya. Then sa average ko, saan ka bibili. Kasi hindi ganun kadali kung paano mo malaman yung support and resistance niya. It takes expertise. It takes time bago malaman yun. So mostly malalaman mo yung average niya. Yan. Kasi mag-drawing ka lang straight line from that graph. Then doon ka bibili. Habang tumutungtong siya sa price na to, doon ka mamimili.
So magaling ka nga kung dito mo makukuha mo tong support niya, tapos bebenta mo sa resistance, bili ka na naman dito, ganun. Pero hindi siya ganun kadali. So mostly yung peso cost averaging is more of a technique para nakabili ka pa rin, kumita ka pa rin, kahit na in progress pa rin yung trading or investing skills mo sa stock market. Like for example, ito si Jollibee, BPI, and BPI pala tong example dito. So 5,000 invest monthly, 21 years, return niya averages 16.9%. Then total investment niya 1.2. Then ang nangyari, yung 1.2 niya naging 10 million by average lang din naman. So kumita pa rin. So isipin mo yung 1.2 million mo naging 10 million. So kahit na hindi ka gano'n nag-analyze, dahil nga sa growing company naman ito, magandang industry ito. So in the last century naman si BPI nandiyan na, very stable. Lumaki yung pera niya. So a brief background about technical analysis that study natin yung price action, study charts, and spot yung trends. Yun yung mga inaral natin. Price action, yung chartings, and yung trends. So una, alamin natin kung uptrend ba to or downtrend or nagko-consolidate siya. Ito yung uptrend, pataas siya, kita mo sa graph. Downtrend na siya, then nagko-consolidate, then tataas, and bababa na ulit siya. This one is a timing and this is a cycle. So ito daw yung mga nararamdaman natin during trading. So mararamdaman mo rin siya kapag nag-invest ka. Una, kapag hindi gumagaling stock for so many months, so many years yung iba. So wala kang interest. Then magkakaroon ng mga rumors, yan. Nagkakaroon ka ng confidence for that particular optimism. Tapos feeling mo marami kang pera dito. Then magkakaroon ng bubble burst. Tapos magbebentahan ng biglaan. So yan, natatakot ka na, desperate ka na, then yan, may doubt ka na for that particular stock. Then after some time, ganun ulit, no interest ulit. Kasi nga, hindi na siya gumagalaw. So ito yung cycle ng mga nararamdaman natin. So dapat lang kasi matatag yung loob natin dito. Alam na natin itong mga gantong bagay na hindi lahat pataas. We need to set targets kung kailan ba natin siyang ibebenta. Tsaka kung tayo mamimili syempre to gain more profits. Alright, so sample trading platforms na tayo. So favorite ko dyan, wala yata dito si AIA. AIA. Then meron akong Call Financial for long term. Then meron akong BDO Nomura, pero medyo mabagal minsan. Meron din BPI Trade for long term siguro. First Metrosec, na sure kung pwedeng pang day trading pero you could try. Sa bawat bangko, mostly meron sila nito. Then meron din mga independent like COL. And very online naman lahat. So pag nag-withdraw ka after 3 days, 3 to 5 days, nandiyan na rin naman siya. Yung fund na withdraw mo. So what we have learned, summarize lang natin and I hope na nakapag-add value itong video na to. So sana makatulong to sa'yo sa wealth creation mo. And stock market to be your option na mag-invest. Na nalaman natin yung mga price actions, nalaman natin kung paano mag-select ng good stocks, di ba? Tapos, in-introduce ko rin sa inyo yung peso cost averaging, tsaka nag-konting technical analysis naman din tayo. And yun, online trading platform. Sabi nga, knowledge born from actual experience is the answer to why one profits. Lack of it is the reason one loses. So, kailangan mo talaga, you need to test the waters talaga para ma-feel mo siya. So, good luck guys and I hope na nakapag-add value sa ito. Palike naman tong page ko, Earn More Millions. Yan, meron din ng groups. Join ka lang para sa more updates stock market and start investing journey now. I'm also a licensed financial advisor for Philem Life. So, makakatulong ko sa insurance and investment plans mo. At the same time, makakapagturo ko ng mga trading tutorial. So see you guys and have a great year para sa ating lahat and God bless.